Dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ang bawat isa po, pansamantalang inaanyayahan ko po na pansamantala tayo po'y tumayo at tayo po'y magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na ito po'y dadalhin ng ating pong beloved preacher, beloved Hel Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved co-preacher Jeanette de Castro. Tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ipatuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa mabungang panalangin. Aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida and the Papa o God. Minsan ba kami nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal gawain, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay kayo na sa amin sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan ba kami buong pagpapakumaba, imin ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa sabang kalooban, patawang pa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay man ng tamang salita sa aking bibig, Lord, spiritual pala, at simple ka para anang maintindihan ng aming iniibig ng mga baguhan, ng mga bisita matatihan, bagay sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaway, damas of hinders at doubts and unbelief cast out from us and bind the power of darkness and anoint our Lord in dearest Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, power, glory, majesty to one and only true God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. And we give double honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida and problem of God, beloved Honorable Son Pastor Lins Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children and grandchildren of the family in the Philippines, well in US and Canada, at sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita ngayon, especially to our beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, the Lord has given His servants the responsibility to warn the wicked and encourage the righteous to remain faithful. God cares about people's lives and holds His servants accountable for sharing His message of warning and repentance. Mga iniibig, ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga lingkod ang pananagutan, binabalaan ang masasama at hikayatin ang mga matuwid na manatiling tapat. Pinahalaga ng Diyos ang buhay ng mga tao at pinanagot niya ang kanyang mga lingkod sa pagpapahayag ng kanyang mensahe ng babala at pagsisisi. Kaya nga minibig ko, ang Diyos ay nagbibigay ng bantay upang magbigay warning, babala sa mga tao, sa mga magitan ng kanyang mga lingkod na propeta ay praise God. Kaya sabi po dito sa from the book of Ezekiel, chapter 3, verses 17 up to 21. Sa English lamang po ito, kaya medyo mahaba ito, mga inibig. The book of the prophet Ezekiel, chapter 3, from verse 17 up to verse 21. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered. But his blood will I require
at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned also, thou hast delivered thy soul. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Beloved Dr. Rick. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 3, ang talatay 17 hanggang 21. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya pakinggan mo ang salita ng aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless the word. Everybody praise the Lord. So dito sa ating mga nabasa, mga talata, mga inibig ko, makikita natin yung great burden ng mga spiritual watchmen na mga itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po basta-basta, mga inibig ko. So maliwanag na ang dakilang Diyos ay nagbibigay warning, babala through His mouthpiece o propeta o totoong pastor na nagmula sa ating mahal na Panginoon upang ito'y pakinggan sapagkat ito po'y nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Lagi siyang nagbabantay po sa pagbabalik ng dakilang Diyos kung kaya't andun lagi ang pag-iingat na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ginagawa ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Yung kanilang mga iniwan turot aral pangaral sa atin na ito ngay inaatang sa mga beloved children who are made of family, mga inibig ko, na ito po ay isang paraan upang ito po ay magbigay babala lagi sa lahat ng mga tao, mga inibig ko. Sapagkat sa ating mga napakinggan na talata kung paano na pag yung masama hindi mo binigyan ng babala at pag yun ay namatay, sisiya sa atin ng Diyos yun sa kamay ng lingkod ng ating mahal na Panginoon. Maging sa atin, mga inibig ko, pag hindi natin pinalalahanan yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod sa ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, sisiya sa atin po yan sa ating mga kamay. At maging yung mga matwid na lumihis at hindi na po pinalalahanan, at pagkatapos sila gumawa ng patuloy ng masama, mga inibig ko, sisiya sa atin ng Diyos sa iyong kamay po yan. Kaya kinakailangan na lagi po tayong nagbabantay. Lahat po tayo'y binigyan ng karapatan ng malapanoon na magbigay paalala sa ating mga kapwa-tao, mga inibig ko. Kaya nga ating beloved parents in the Lord na kung saan ay sila po lagi nagbabantay para sa ating makaligtasan. Lagi na nanalangin, nag-aayuno, nagsasakripisyo, mga inibig ko. Talagang ibinigay nilang buhay. Ang kanilang buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga iniwan nilang turot aral sa atin, mga inibig ko, ito'y mananatili sa bawat sa atin, ito po'y lagi nating ititreasure, mga inibig ko, upang hindi po tayo mapahamak at hindi tayo mawalay sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang ating dakilang Diyos ay siyang may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito, mga inibig ko. At sa salitaan ng Diyos, sabi ng Biblia, siya mismo ang Diyos, mga inibig. Nasabi sa John chapter 1, verse 1 and 9, ano po sabi po rito, mga inibig ko? The Gospel of St. John, chapter 1, verses 1 and 9.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. God bless you. Dito po sa Aklatang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 1 at 9. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. 9. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na pastor. Napakaliwanag, mga inibig ko. Siya ang berbo at ang salita ay siya mismo ang Diyos, mga inibig ko. Siya yung nagbibigay liwanag sa sanlibutan ng mga mananampalataya. Kaya yung Word of God na ating napakinggan, na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na panahon, huwag na huwag po natin kalilimutan yan, mga inibig ko, upang hindi po tayo mapahiwalay sa kamay ng ating pinakamamahal na panahon. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Kaya nga, maalala natin, almost 24 years ago, mga inibig ko, na kung saan ay ang pismission sa Talipaw, Sulu, na kung saan ay dito po ay pinahayag ang pag-ibig ng dakilang Diyos, ginamit ng ating mga magulang sa ating malapanoon. Ipinahayag doon sa kabundukan ng Talipaw, Sulu, sa mga Abu Sayyaf, at sa mga 21 sipadan hostages, mga inibig ko, na ito ang naging way, mga inibig ko, ang banal na salita ng Diyos na pinahayag na ating mga magulang sa malapanoon. Ito po'y nagliwanag, naging ilaw sa buong sanlibutan, mga inibig ko. At yung mga andap-andap na pananampalataya ng mga ilang Kristiyano, mga inibig ko, ito po maging sa mga hindi nakakilala sa buong katotohanan, sila po ay nagkaroon ng grabing pananampalataya na meron palang Diyos na nagliligtas, meron Diyos na nagbibigay lagi ng proteksyon doon sa mga nananalig sa Kanya. Isipin niyo po yan, kung almost for 2 weeks na binobomba sila doon, day and night, subalit hindi po sila napahamak. Sila po ay nanatili na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Everybody, praise the Lord. Kaya nga mga inibig ko, sa banal na kasulatan mismo, ito ulitin natin mga inibig ko, inulit uli ito sa Ezekiel chapter 33, verses 7 up to 11, na naglagay ng Diyos ng bantay upang magbigay babala, warning, mga inibig ko, upang mga tao po hindi mapahamak. Ganon iniibig ng Diyos ang mga tao, sapagkat ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi mga tao manumbalik at magbalik loob, magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga ang tunay na lingkod ng Diyos ay tunay sa bawat gawa, sa ebanghelyo ng kaligtasan, nakasentro ang isipan palagi sa lahat ng tao. Kaya nga ang banal gawang ito ng Jesus Miracle International Ministry, hanggang sa mausto hindi po natatapos sa pagkukrusada, paglulusad ng makrusada, maging yung ating po mga celebration ng ating Blood Over Pastor, yung po krusada po yan, Revival Crusade, at sa same time, upang ang mga tao po ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Saka sa pamamagitan ng gawang ito, nagbibigay tayo ng warning babala sa mga tao na upang sila ay makakalagan sa kasalanan at makaiwas sa mga trahedyang darating sa mundong ito, na lagi sinasabi ating mga pastor, that the only solution sa mga problema, mga ibig sa mundong ito, ay magbalik loob, tanggapin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po ating pinakamalapang. Praise the Lord! And we are modern spiritual Israelites, at ang Diyos ay naglalagay ng katitusuran, mga ibig ko, upang malaman kung sino ang tapat na naglilingkod sa Kanya at nakikilala ng Diyos ang mga nagsisitiwala sa Kanya. Kaya sabi nga po dito sa James chapter 1, verses 13 up to 17, kaya nilaman po. The book of James chapter 1, from verse 13 up to verse 17. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death.
Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. God bless you po. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 13 hanggang 17. Huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Basa, praise the Lord. So dito sa ating nababasang talata, ang Diyos po kailanman ay hindi po nanunukso, mga inibig. Isa ang nanunukso, ang diablo. Siya ang nanggugulo upang ikaw, ako, tayo, mga inibig ko, ay huwag magtapat sa lahat ng bagay. Ha? Guguluhin ka ng kaaway, huwag kang magbigay ng 10 bagay handog. Huwag kang magtapat sa pagsunod sa kabanalan. Huwag kang dadalo. Huwag kang mag-ayuno. Huwag kang magpupuri. Yan ang ginagawa ng kaaway ng Diyos. Subalit, kung tayo po equip ng Word of God, mga inibig ko, andun lagi yung ating pagsunod, pagtalima sa mga iniwan turo sa atin ng ating mga magulang, sa ating mga punong, kaya kailanman hindi ka madadaya, hindi ka matutukso sa kahabagan ng ating mga panoon. At ang sabi ng Biblia, huwag kayong padaya. Everybody praise the Lord. Sapagkat dito, mga inibig ko, ang kasalanan po ay ipinaglilihi. Hindi po basta ito nakukagad. At pinaglilihi muna. Pinaglilihi. At tapos ay ipinanganganak. At pagkatapos ito po ay magbubungan ng kasalanan. Kaya nga ang mga bantay ay mahalaga po sa kanila, ang kanilang binabantayan. Kahit kung tayo po ay makikinig ng kanilang pangangaral, andun po lagi na tayo po ay maliligtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo sapagkat we are in the last days, perilous times. Nakikita po natin kung gaano kasama ang mundong ito, mga inibig ko. Andiyan ang patayan kaliwat kanan, ang mga napipintong Third World War anytime, ang mga pagputok ng mga bulkan, mga inibig ko, mga lindol. Patunay lamang na tayo sa huling panahon. Kaya wag sa tayo, sabi ng Balakasa, wag tayong padaya. Sapagkat ang ating kalaban na hindi nakikita, kaya ang ating pong panlaban po dyan, kinakailangan puspos tayo lagi ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang mga bantay hindi nagpapahinga, sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa book of Isaiah, chapter 62, 6 and 7, kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 62, verses 6 and 7. I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. You that make mention of the Lord, keep not silence, and give him no rest till he establish, until he make Jerusalem a praise in the earth. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 62, ang talatay 6 at 7. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta, O Jerusalem. Sila'y hindi magsisitahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga mapag-alaala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyong bigyan siya ng kapahingahan hanggang siya'y matatag at hanggang sa kanyang gawing kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Basa, praise the Lord. So dito makikita natin, mga inibig ko, kung gaano yung tungkulin ng watchman, mga inibig ko. Yung tagapagbantay, hindi pinagpapahinga. Sabi dito, hindi pwedeng magpahinga. And modesty aside, mga inibig ko, nakapiling pa natin ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Ating minamahal na pastor, mga inibig ko, halos hindi na magpahinga sa pagpupuri. Magmula sa madaling araw, sa gabi, mga inibig ko, tuloy-tuloy ang pagpupuri para yung mga kapatiran na mga umaalis ng maaga na madaling araw, yung uuwi ng gabi, mga inibig ko, ay
laging safe and sound na makarating sa kanyang mga tahanan. Nandun lagi ang kanyang pagbabantay sa pamagitan ng kanyang marubrob na pagpupuri, panalangin, pag-aayuno. Hindi halos na nagpapahinga, mga iniibig ko, sa kahabagan ng ating pinakamahal na panahon. Kaya yung mga iniwan turut aral sa ating mga iniibig ko, ito lagi nating i-treasure, mga iniibig ko. Ito ay yung ating mababaon sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya hindi po tayo pwedeng magmaktol o magmurmur, bagkus tayo po laging magsipanalangin at magsipag-ayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag hindi po tayo nakinig, sinunod, ang tinig ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, yung kanilang mga ituturo sa atin, ano mangyayari, ano itong babala. Ang sabi sa Acts chapter 3, verse 23, kanila man po. The book of Acts chapter 3, verse 23. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. God bless you. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3, ang talatay 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Amen. So yun po ibabala, mga inibig ko, pag hindi talaga tayo makinig sa tinig ng propeta, yung mga iniwan nilang turut aral, mga inibig ko, tayo po'y mapapahamak, mga inibig. Kaya sumunod po tayo lagi, isagawa natin ang 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po masayang yung ang kanilang ginawang pagbabantay sa bawat isa sa atin, na ito naman po ipinagpapatuloy ng The Beloved Children Who Almeida Family hanggang sa mga oras na ito, na sila po yung ginamit din ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Huwag natin sabihin na mga bata sila, mga inibig ko, pero yung talento, yung wisdom from above, nagmamula sa kanila, mga inibig ko, galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, so praise the Lord. Kaya tayo po sumunod, tumalima, para po sa ating ikatutuwid, mga inibig ko, maging kami, pag kami nagkukulang, nagkakamali, we stand to be corrected para kami lalong maggamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin? Upang hindi masayang, mga inibig ko, yung tinalagang spiritual watchman ng ating dakilang Diyos. Ano po sabi po dito sa from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 34 and 36, and Hebrews chapter 13, verse 7. Kaya nilang po. The book of Luke chapter 21, verses 34 and 36. And take heed to yourselves, let at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. The book of Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talatay 34 at 36. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na ayon sa gaya ng silo. 36. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siya nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kabaso, praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay, na lahat po tayo pinag-iingat sa ating mga sarili. Pero ba, so praise the Lord? Bantayan po natin ang ating mga sarili, binibig ko. Huwag maging abala sa mga bagay sa sanlibutang ito. Tayo po'y kinakailangan magbantay sa nalalapit na pagbabalik
ng ating pinakamamahal na Panginoon. No? Kaya sabi nga dito, mga inibig ko, mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Ibig sabihin, maging handa po tayo sapagkat anytime, rapture will take place any moment. Kaya nga, ano pa ipinagagawa ng malapon na dapat natin gawin upang manatili tayo dyan, mga inibig ko, nang sabi dito na alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupun sa inyo na siya nangagsalita sa inyo na salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay yung tularan ang kanilang pananampalataya. Wag nating kalilimutan ang mga tinuro, inaral sa atin ng ating mga magulang sa mga panahon, beloved children, and the Bible, inibig ko, upang ang ating pananampalataya po lalong lalakas, upang hindi po tayo makahulag po sa kamay ng ating mga Panginoon, upang tayo lumakad lagi ng tuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, ang Kanya pinangako sa atin, anytime now, mga inibig ko, ay ang buhay na walang gang. Ang sabi sa last verse, 1 John 2:25, makita ng mga wit, manunugtog. The first book of John chapter 2, verse 25. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po'y 25. At ito ang pangakong Kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Ito po ang ating makakamtan anytime now kung tayo po ay sumusunod sa itinalagang nagbabantay sa atin, sa ating mga kaluluwa, sa ating kaligtasan. Magbantay din po tayo, mga inibig ko, sapagkat rapture will take place any moment now. Kaya nga, sa una nating nabasang talata, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa bayan Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguno mo sa kanila sa ganang akin. Palakpakan po ating dakilang sa buhay. Kaya ang dakilang Diyos ay hindi nagkulang. Lagi nandyan. Nagbibigay siya sa bawat henerasyon, nagbibigay ng spiritual watchmen na tagapagbantay at ay pinagpala sa mga iniwan turot ara at mga magulang sa ating mga panoon at ito na naman ating pong tinatamasa ang grabing blessing, protection, yung tagapagmana ka pa ng buhay na walang gang. Tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko. At we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po araw ng pagtanggap. Hindi po pinangako araw ng bukas, manibig ko. Dito po kayo sa harapan, sa mga may mga bunga, alalayan po natin sila. At habang tayo maawit, gawin natin panalangin ang awit ito. At habang aking binibigay buong pagkataon, sa ating beloved ordained preacher, Father Louis Angeles. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord.